tayo ang server manager. Search muna natin yung server manager dito. Ayan, click natin sa server manager. Close muna natin ito. So, yung gagawin natin dito pang server ay muna tayo pang tools. Tapos, after itong tools, Active Directory, Users, and Computers. Dito tayo gagawa ng ating user. Maximize muna natin to. Ayan. So, drag muna natin to para mas malaki. Click natin yung ating domain, yung may arrow dito. At saka right-click natin yung ating domain. Right-click para lalabas tong. Tapos, click natin yung new. After new, gagawa tayo. Pupunta tayo sa organizational unit. Yan, organizational unit. So, dito, gagawa tayo ng ating organizational unit. So, nakadepende sa inyo kung ano yung gagawin organizational unit nyo. Para sa akin, ito yung gagawin ko. Ayan, ICT department. Click ko na yung OK. Tapos, yung ICT department na ginawa kong organizational unit, so gagawa ako dito ng aking mga users. Click ko lang yung properties. Right-click ko lang para makita yung properties. Tapos, pupunta ako sa menu at saka click ko yung user. Ayan. So, dito, so, lagay ko yung first name ko. For example, again, last name, Santos. Ayan, Santos. Dito sa my user login name, ito yung napaka-importante. Dapat di nyo ito makalimutan kasi ito yung ilalagin nyo as user doon sa yung client. So, sa akin, yung ilalagay ko na lang ay Santos. Tapos, pupunta ako dito sa my next. Tapos, gagawa ako ng password. Ayan. Tapos, uncheck ko to. Yung user must change password. Dapat naka-uncheck to. Yung naka-check lamang yung user cannot change password at saka password never expires. Tapos, click ko yung next at saka finish. So, kung yung nakalimutan mo yung user login mo, yung gagawin mo, right-click mo lang tong user mo. Right-click mo lang. Tapos, click mo yung properties. At saka pumunta ka sa my account. So, ito yung magiging login mo. At kung nakalimutan mo naman yung password mo, pwede mong ma-change yan. Right-click mo lang ulit to. Tsaka, click mo yung reset password. Ayan, pwede mong i-reset yung password ng isang user dito. So, since nagawa ko na yung user ko, yung gagawin ko, pupunta ako sa client para i-login yung user na ginawa ko galing ng server. So, nandito ako sa client ko. Yung gagawin ko dito ang client, click ko yung Windows icon. Tapos, click ko tong icon na to. So, meron na siyang switch user. Dito, click ko yung other user at saka ilalagay ko yung login user ko dito. So, yung login user ko, yung ginawa ko kanina, yung Santos. At saka yung password. So, ayan. Tamang hintay lamang para makapasok tayo. So, antayin lang natin na matapos to. So, ayan. Nakapasok na tayo. Check muna natin kung nakapasok talaga or nagamit natin yung user natin. Bigyan itong Windows icon. Ayan. So, nariyan si Ken Santos.